Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Boots Jotina Garcia. I am the founding chairperson and president of the Philippine Women's Economic Network, or PhilWen. PhilWen is a coalition of 5 women's business organizations ranging from women startups, women entrepreneurs, women professionals like doctors and lawyers, women CEOs, women in boards of publicly listed companies, as well as women who work for marginalized communities and persons deprived of liberty. Ano ang aming advokasya? Gusto naming mapalakas ang kapangyarihan ng mga kababaihan na maging economically independent. Dahil kung sila ay economically independent, nangangahulugan yun na hindi sila pwedeng maging subject sa violence, hindi sila pwedeng i-traffic, at hindi sila bubugbugin ng kanilang mga partner o kasamahan sa bahay. So yan ang aming advokasya. Ma'am, how's your experience po today sa Stop and Salute of Teen Flag movement, especially Women's Month 2017? Well, pangatlong taon na ito ng PhilWen as a co-organizer ng Stop and Salute Flag. So, ito ang pinakaunang beses na humawak ako ng flag. Dahil nung mga nung nakaraang taon ay nagsalita ako nung panunumpa. Pero ngayon, iba talaga ang feeling kapag hinawakan mo yung flag dahil ito ay simbolo ng ating bayan. Nagbibigay ng feeling or na kailangan nating mahalin ang ating flag dahil ito ay simbolo ng ating bayan. Nalulungkot nga ako na ang patriotismo sa ating bansa ay kailangan pa nating palawakin dahil marami sa atin na hindi nakakaintindi kung ano ang significance ng flag. So para sa akin, ito ay mahalagang simbolo ng pagmamahal ko sa ating bayan. Kahit na siguro kailangan nating gumising na napakaaga, pero para sa bayan, kailangan nating gawin yan. No, para sa akin, ang kababaihan kailangan hindi naman mag-alsa, kundi ipakita nila ang kapangyarihan natin, anong kaya nating gawin dahil marami sa atin ay may talento. Ang kailangan lang ay ipakita natin na meron tayong kakayahan at kapag binigyan tayo ng oportunidad, dapat gamitin natin na matulungan ang sarili natin at matulungan din ang ibang kababaihan. Pero importante rin para sa akin na isama natin ang mga kalalakihan, mga Pilipino na tutulong sa mga kababaihan para maatin nila ang kanilang gustong empowerment. Kumbaga, women's economic empowerment, yun ang aming advokasya at gusto naming ma-achieve sa ating, hindi lang ngayong buwan, para sa akin nga, dapat ang Women's Month buong taon, 365 days a year, at hindi lang sa panahon ng Marso.